Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw po na ito mga lolo at lola, meron akong inihandang balita para po sa inyo. Dahil sa July 17, 2025 ay meron po magaganap na payout. May natatanong sa akin, sir, ano ba ang payout na ito para po ba sa lahat ng mga senior citizens? Ang sagot po ay hindi. Yun lamang pong qualified na senior citizens na pensioners sa Social Pension for Indigent Pensioners. At ngayon, ibabalita ko ang mga lugar kung saan may magaganap na payout, anong oras po ba magaganap ang inyong payout, at saan po ba gaganapin ang inyong payout. Kasali na rin ang mga kumpletong requirements na dapat mong i-ready nang sa gayon ay sa payout ay always ka nang ready para po may handa mo na lahat. Kaya naman, ating pag-uusapan ito. Attention sa lahat ng ating mga senior citizens. Social Pension, July 17, 2025 payout schedule. Ating alamin ang buong detalye sa balitang ito. Inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan ang balita patungkol sa ating mga senior citizens, payout para sa ating mga senior citizens, at updates po para sa ating mga senior citizens, ay subscribe mo na ang aking YouTube channel. At kung gusto mo na maging updated pa sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay i-bell notification mo na. At araw-araw po akong nag-upload dahil gusto ko mong araw-araw na ibigay ang mga balita para po sa ating mga senior citizens. Without further ado, atin na pag-usapan ang content na ito. Kaya naman, let's go! Ang una sa ating listahan na may magaganap na payout ay ang Mountain Province. At ito po ang kompletong detalye sa magaganap po na payout. Sa Eastern Team, ang Barangay T-Sur sa Barangay Hall, ang payout venue at ang oras po ninyo payout alas 8:30 hanggang alas 10 ng umaga. Sa Barangay T-Norte, sa Barangay Hall pa rin, sa alas 10:01 hanggang alas 11:30 po ang payout. Sa Barangay Kilong, sa Barangay Hall pa rin, alas 11:45 hanggang alas 2 ng hapon ang payout. Sa Barangay Antadao, sa Barangay Hall pa rin, alas 2 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Sa Northern Team, sa Barangay Tanulong, sa Anglican Church, ang payout venue, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Sa Barangay Anggid, alas 9 hanggang alas 10 ng medya ng umaga. Barangay Pide, sa Pide Barangay Hall, alas 9 hanggang alas 10 medya ng umaga. Barangay Pidilisan, alas 9 hanggang alas 10 medya ng umaga sa Pide Barangay Hall. Sa North Central Team, ang Barangay Demang sa Barangay Hall, ang pet venue sa alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Barangay Dagdag sa Barangay Hall pa rin, alas 10:20 hanggang alas 11:30 ng umaga. Sa Barangay Patay sa Barangay Hall pa rin, alas 11 hanggang alas 11:45 hanggang alas 1:50 ng hapon. Sa Barangay Ambasing sa Barangay Hall, alas 2 hanggang alas 2:50 ng hapon. Sa Barangay Balugan sa Barangay Hall, alas 3 hanggang alas 3:45 ng hapon. Sa Southern Team, Barangay Takong sa Barangay Hall. At yun po ang mga barangay na may payout sa lugar na ito. Dadako tayo sa City of Toledo dahil sa July 17, 2025. Ito po yung mga barangay na mag-payout. Barangay Luray 2nd, alas 9 ng umaga sa Luray Covered Court magaganap. Sa Barangay Daang Lungsod, alas 9 ng umaga sa Daang Lungsod Covered Court magaganap. Barangay Sangi, alas 9 ng umaga sa Sangi Covered Court magaganap. Barangay Ilihan, alas 9 ng umaga sa Ilihan Covered Court. Sa Barangay General Climaco, alas 9 ng umaga sa Gen Climaco Covered Court. Barangay Biga, alas 9 ng umaga sa Biga Covered Court. Barangay Bagakay,
alas 9 ng umaga sa Bagakay Covered Court. Sa barangay Kanlumampaw, alas 9 ng umaga sa Kanlumampaw Covered Court. Sa barangay Kambaog, alas 9 ng umaga sa Kambaog Covered Court. Sa barangay Puting Bato, alas 9 ng umaga sa Puting Bato Covered Court magganap po ang inyong pong payout. Ngayon naman ay pupunta tayo sa City of Tacloban dahil meron pong magaganap na payout para sa ating mga senior citizens. At ito po ang kompletong detalye na dapat niyo pong malaman. Ito po ang barangay sa morning. Ito po ang barangay na payout. Sa barangay 76, barangay 75, barangay 64 Sangkahan, barangay 63 Sagkahan, barangay 62B Sagkahan, barangay 62A Sagkahan, barangay 62 Sagkahan, alas 7 hanggang alas 12 ng tanghali sa CSWDO Old Office. Sa hapon naman, sa barangay 61, barangay 60A, barangay 60, barangay 59B, barangay 59A Sampaguita, barangay 59 Pika Sagkahan, at barangay 58 sa CSWDO Old Office mula 1 ng hapon hanggang alas 5 po ng hapon po ang inyong pong payout. Sa probinsya ng Biliran, sa munisipalidad ng Biliran, sa July 17, 2025, ito yung mga barangay na mag-payout. Sa barangay San Isidro, umaga po ang payout. At sa barangay Hugpa, hapon po ang payout. Sa barangay Pinanguhunan, umaga po ang inyong payout. At sa San Roque, hapon po ang inyong payout. Sa barangay Kanila, umaga po ang payout. Sa barangay Julieta, hapon po ang inyong payout. Sa barangay Busal, umaga po ang payout. Sa barangay Sanggalang, hapon po ang payout. Sa barangay Burabod, umaga ang payout. Sa barangay Villa Inej, hapon po ang payout. Sa barangay Bato, umaga po ang inyong pong payout. Ngayon naman ay pupunta tayo sa Tanjay City, sa barangay Obugon. Dahil sa July 17, 2025, ay meron po magaganap po na payout. Sabi dito, ang oras po niya payout 1:00 ng hapon. Sa barangay 3 Covered Court po kayo pupunta. Ngayon ay pupunta tayo sa City of Calbayog, sa Oquendo District, sa Mawakat Covered Court ang payout sa alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa barangay Kabugawan, barangay Kagbilwang, barangay Mawakat, at barangay Panlayahan. Sa Mag-Ubay Covered Court, doon po ang payout sa alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa barangay Badja or Baha, barangay Libertad, barangay Mag-Ubay, barangay Nabang, barangay Sinidman Occidental, at Sinidman Oriental. Sa Kabakungan Covered Court, ang payout po sa 1:00 hanggang alas 5 ng hapon sa barangay Kabakungan, barangay Kabikahan, barangay Kagbayang, barangay Kaybago, barangay Dinabungan, barangay Jose Ronyo, barangay Panoypoy, at barangay Quezon. Sa Kabatuan Covered Court, maganap ang payout mula 1:00 hanggang alas 5 ng hapon sa barangay Kabatuan, barangay Mantaong, barangay Manuel Baral Sr., at barangay Sigo. Sa Tinambakan Covered Court, ang payout sa alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali sa barangay Danawan, barangay Malahog, barangay Malupalo, barangay Salahag. Sa hapon naman, sa 1:00 hanggang alas 5 ng hapon, barangay Amampakang, barangay Bante, barangay Maracatubig, at barangay Tumaliges. Sa Rectangle City Hall Compound, alas 8 po hanggang alas 12 na tanghali ang payout sa barangay Balod, barangay Karayman, barangay Hamorawon, barangay Nihaga, barangay Rawis. Sa hapon naman, sa 1:00 hanggang alas 5 ng hapon, sa barangay Kapuokan, barangay Carmen, barangay Central, barangay Dagum, barangay Obrero, barangay Payahan. Sa Trinidad Covered Court, ang mga barangay po na payout,
Barangay Basud, Barangay Salawsaw, Barangay Trinidad, mula alas 8 hanggang 12 ng tanghali. Sa San Policarpo Social Hall, ang barangay na mag-pay out ay Barangay San Policarpo sa Launa hanggang alas 5 ng hapon. Ngayon naman ay dadako tayo sa Poblacion San Fernando Public Informations dahil meron po silang pinopost dito na dapat nating malaman at ipaalam natin sa ating mga senior citizens na merong magaganap po na payout at para po sa kanila ang balitang ito. Ang mga barangay na mag-payout sa July 17, 2025 and that is Thursday mula sa alas 12 hanggang alas 2 ng hapon po ang payout sa mga senior citizens. At ngayon sa walang pagdalawang isip at ng oras, ito na po ang mga barangay na magpe-payout. Barangay Taclobo na may 427 pensioners sa alas 8 hanggang alas 11 ng umaga sa Taclobo Covered Court. Sa Barangay Pili na may 112, Barangay Poblacion na may 137, ang oras po niyo payout alas 12 hanggang alas 2 ng hapon sa Poblacion Covered Court. Sa Barangay Panangkalan may 77 pensioners sa Poblacion Covered Court pa rin. Sa Barangay Campalingo na may 159 pensioners, alas 2:30 hanggang alas 4 ng hapon sa Campalingo Covered Court maganap po ang inyong pong payout. Sa July 17, 2025, sa Poblacion Bindoy Covered Court, alas 8 ng umaga po ang payout. Sa Lanao del Sur, sa Tubaran, sa July 17, 2025, sa morning, 8 a.m. magsimula ang Barangay Riantaran, Barangay Gadongan, Barangay Gapot, Barangay Pagalamatan, Barangay Buribid, Barangay Malaganding. Sa hapon naman, Barangay Polo, Barangay Madaya, Barangay Paiguay, Barangay Giarong at Barangay Huwago. Sa LGU ng Rahabuayan, meron po magaganap na payout sa Social Pension for Indigent Pensioners sa July 17, 2025, alas 8 ng umaga sa Municipal Covered Court sa Barangay Dapantis, Barangay Panagtaban, Barangay Sampaw, Barangay Tabungaw. Sa Barangay Dinaig Proper, meron po kayong magaganap na payout sa July 17, 2025 at pupunta po kayo sa Awang Covered Court. Ngayon po ay pupunta tayo sa Makati Social Welfare and Department dahil meron po magaganap na payout sa July 17, 2025 and ito po ang mga barangay na mag-payout. Barangay San Isidro na may 118 pensioners, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Sa Barangay Santa Cruz na may 171 pensioners, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Barangay Palanan na may 266 pensioners, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Barangay Singkamas na may 266 pensioners, 246 pensioners, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. At sa lahat ng barangay po, mga unclaimed, alas 10 hanggang alas 3 ng hapon sa Watermark Activity Center, 5th floor, Makati Watermark Mall. Sa probinsya ng Zamboanga Sibugay, sa munisipalidad ng Kabasalan, sa July 17, 2025, ito po yung mga barangay na mag-payout. Sa alas 8 hanggang alas 4 ng hapon sa Barangay Kainglet, Barangay Lumbayaw, Barangay Riverside, Barangay Santa Cruz, Barangay Kalubihan, Barangay Poblacion at Barangay Dipala. Sa Cotabato City, ito po yung mga barangay na mag-payout. Sa July 17, 2025, Barangay Rosary Heights 9, sa Barangay Hall, alas 8 hanggang alas 12 na tanghali na may 293 pensioners. Barangay Rosary Heights Mother na may 384 sa Barangay Chairman Residence, ang payout alas 8 hanggang alas 12 na tanghali. Barangay Rosary Heights 6 na may 215 sa Barangay Covered Court, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Rosary Heights 7 na may 260 sa Barangay Covered Court, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Barangay Rosary Heights 8
na may 292 pensioners sa Barangay Covered Court, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Barangay Rosary Heights 10, sa City Hall Gym, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, na may 748 pensioners. Sa Rosary Heights 11, na may 190 pensioners sa Barangay Gym, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Barangay Rosary 13, na may 2011 pensioners sa Barangay Hall, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Barangay Tamuntaka 1, na may 167 pensioners sa Old Barangay Hall, magaganap po alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Tamuntaka 2, na may 42 pensioners sa Barangay Hall, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Sa Barangay Tamuntaka 3, na may 127 pensioners sa Barangay Hall, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Barangay Tamuntaka 4, na may 63 pensioners sa Barangay Hall, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. Sa Barangay Tamuntaka Mother, na may 447 pensioners sa New Barangay Hall, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Tamuntaka 5, na may 34 pensioners sa Barangay Hall, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali po. Sa social pension ng Kadihogan, Yukan, sa July 17, 2025, ito po yung mga magpe-payout. Barangay Poblasyon, alas 8:30 hanggang 10 ng umaga sa Kadihogan Public Plaza. Sa Barangay Cambahaw, alas 8:30 hanggang 10 ng umaga sa Cambahaw Covered Court. Barangay Tagilos, alas 10:30 hanggang 12 ng tanghali sa Tagilos Covered Court. Sa Barangay Gutivan, alas 10:30 hanggang 12 ng tanghali sa Gitivan Covered Court. Sa Barangay Kambihang, alauna hanggang alas 10 ng hapon sa Kambihang Covered Court. Sa Barangay Alibagon, alauna hanggang 10 ng hapon sa Alibagon Covered Court. Maganda po ang inyo pong payout. Sa Barangay Palmera, na may 4 pensioners. Barangay Pangdan, na may 28 pensioners. Barangay Rumbang, na may 50 pensioners. Barangay San Antonio, na may 47 pensioners. Barangay Sibunot, 31 pensioners. Barangay Simura, 44 pensioners. Barangay Tanawan, 48 pensioners. Barangay Tarusan, 26 pensioners. Barangay Tinublan, 27 pensioners. Barangay Vigo, na may 26 pensioners. Barangay Yaban, na may 30 pensioners. Barangay Yapas, na may 19 pensioners. Sa Barangay Ruiz, may 210 pensioners. Sa Barangay San Miguel Heights, may 117 pensioners. Barangay Sangkol, na may 30 pensioners. Barangay Talisay, na may 69 pensioners. At Barangay Tumaginting, may 48 pensioners. At yun po ang kompletong detalye sa magaganap po na payout sa July 17, 2025 or bukas. At sa mga nagtatanong po sa akin, bakit wala po ang aming lugar dyan na mention ninyo na baka joke lang po ang lahat ng yan. To be honest po, I must be clear sa aking mga statements na binibitawan dito. Gusto ko lang po makatulong sa inyo at para po hindi kayo maging mangmang na ano man yung mga dapat niyo malaman patungkol po sa inyong payout na darating. Kung wala po kayo nakita na lugar dito, so ang pwede yung gagawin ay pumunta kayo sa pinakamalapit na barangay sa inyo at tanungin po ang update sa inyong social pension for senior citizens payout. Nasa gayon ay makaredy ka at update ka kung ano yung dapat mong gagawin. At sa puntong ito, ibibigay ko na sa lahat ng mga requirements na dapat ninyong i-ready. Isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng
sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, beneficiaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinesinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb mark sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang beneficiaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng beneficiaryo na may mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Palala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang beneficiaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga beneficiaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga beneficiaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga beneficiaryo. Pagdalahin ang mga beneficiaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga beneficiaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala, maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga beneficiaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung original o kumpleto. Dagdag paalala, dahil naghanap na po ang monkeypox dito sa ating lugar, sa ating bansa, ito po yung dapat nating gawin at bilang advice ko na rin sa inyo. Una, kinakailangan po magsuot tayo ng face mask. At pangalawa, kinakailangan pong mag-social distancing. Pangatlo, kinakailangan po magdala tayo ng sariling alcohol natin na sa gayon ay manatiling safety po. Dahil alam natin na ang mga senior citizens ay medyo kinakailangan ng pag-care at yun po yung mga suggestion ko. At sa pag-payout naman, kinakailangan na mahinahon po. Sumunod lamang po sa alituntunin ng payout nang sa gayon ay wala po tayong problema, aberya o ano man pong pwede mangyari. At pumunta lang po kayo sa araw mismo ng inyo pong payout. Huwag po kayo mag-advance na pumunta doon. Dahil po, sino yung nakaschedule talaga, yun naman po ang makakuha ng kanilang payout. At kinakailangan kompleto din ang requirements sa pagpunta doon. At kung kinakailangan ninyo ng tawag dito kasama or assistant, so pwede niyo po magdala. At yun po ang vlog natin for today na sana'y nakuha na niyo po ng aral. Maraming salamat sa panonood. Bye bye and see you again next time. Muli, ako po si Ruel Mendoza Tanyo.